So muli po, isang magandang hapon sa inyong lahat. Okay, so ako po ang naatasan na mag-present ng church history ng GLCM Naik. Ano po? So, sabi ko nga sa mga leaders, iiyak lang ako ng iiyak dito. Kasi, pero bahala na. Sige po, ganito po nagsimula. Ito po ang history ng GLCM Naik. Sinamahan ko na rin po ng konting testimony ko kung papaano ako muli tinawag ng Panginoon sa lugar na ito under GLCM Church. Ano po? So, 1 year ago, salamat po sa malungkot na background music, Kuya Jim. Joke lang po. 1 year ago, yan, hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng Diyos. To be honest, hindi ko po alam kung saan ako papunta. Nagtitinda ako ng tuyo. Hindi ko na po tiningnan, hindi ko na po pinaplash. Nagtitinda ako ng gulay. Nagtitinda kami ng prutas para makasurvive. Bagong panganak si Mrs., kaya wala kaming pagkukunan ng income dahil hindi siya nakakapagtrabaho. Ginawa namin ang lahat para makaraos at kumita para makabayad sa mga bayarin. Nalubog kami sa dami ng bayarin. Dahil nga hindi sapat, mapuputulan kami ng kuryente. Bagong panganak. May baby. Hindi pwedeng mainitan. Nananalangin ako at nag-iisip ako ng paraan. Wala na akong mahiraman dahil halos lahat nahiraman ko na. At hindi ako makabayad agad dahil wala akong pagkukunan. Habang nag-i-scroll ako sa Facebook, dumaan sa feed ko yung post ni Pastor Rolly. Kahit nahihiya, dahil matagal naman na kaming magkakilala, naglakas loob akong manghiram sa kanya. At sa kabutihan ng Diyos, hindi niya naman ako pinahindian doon. Pero po kilalapit mamaya kay Pastor. Joke lang po. Doon nagsimula yung conversation namin ni Pastor Rolly. At sa mga araw na magkikita kami ni Pastor at makakapagkwentuhan, eto na. Aaminin ko po, namimiss ko yung dati kong ginagawa. Kasi for almost 2 years, nagtitinda ako ng tuyo at gulay. At sa mga araw na magkakwentuhan kami ni Pastor Rolly, nakita ko yung puso ni Pastor. Discipleship. Ang daming beses naming magkita pero undecided ako kasi paano ako sisimulan ulit? At iniisip ko, paano kaya kung ako yun? Paano kaya kung ako ulit yung naglilingkod sa Diyos? Ako ulit yung nagpapastor? Hanggang noong June 2025, nag-decide ako na humingi ng tulong sa Kanya. Actually, yung message na yun ay na-send ko sa Kanya Thursday afternoon. Pero yung message na yun ay composed na Sunday afternoon pa lang. Wala akong lakas ng loob. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. At ang message na yun, ang sabi ko sa Kanya, Tay, turuan niyo po ako. Pwede niyo po ba akong i-guide? Gusto ko pong maglingkod ulit sa Diyos. At sumagot siya, sige anak, kita tayo. Diniscuss niya at pinakita sa akin kung ano ang vision na ipinakita sa kanya ng Panginoon. Church planting. Nasa kaluluwa ang puso ni Pastor. Compassionate sa mga lost at gusto niyang may maligtas. In that day, nasabi ko sa sarili ko, gusto kong sumunod sa ganitong klaseng leadership. Kaya lang may challenge, dahil nga 2.5 taon akong napahinga, hindi ko alam kung paano ko sisimulan, kung saan, dahil wala akong dala, kundi ang pananampalataya ko sa Diyos. June 2026, sa pangunguna at sa tulong ng Panginoon, inumpisahan namin ang GLCM Naik. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung saan umpisahan. Walang ibang dala kundi ang tiwala sa Panginoon. Pero nagsimula ang nagsimula ulit kaming kumilos sa tulong ng Panginoon. Nagsimula sa 7 tao. Yan, nandyan po si Nanay Beth. Salamat po sa pagpapagamit ng inyong tindahan para mairaos ang gawain ng Panginoon.
Nagsimula sa 7 tao sa isang maliit na tindahan sa karinderya ni Nanay Beth. Karinderya sa umaga, church sa hapon. Naging mabuti ang Diyos sa atin. Unti-unting lumago hanggang sa napalipat sa bahay nila Ate Resian. Ayan po. Naging ganyan po yung gawain. Kaya lang mainit. Okay, walang kahit anong instrumento, walang aircon, walang mic, pero sobrang saya dahil naramdaman naming muli kung gaano kami kamahal ng Diyos. Kaya lang nagkaroon ulit ng problema dahil unti-unti nang napupuno yung bahay nila Resian. Tinawagan ko si Pastor, nag-usap kami at nauwi kami sa desisyon na i-rent ang daluyan. Kaya nung July 6, 2025, idinao sa lugar na ito ang pinakaunang Sunday service ng GLCM Naik. Yan. Yan po. And guess what? Naka-aircon. May mic, may instrument, may upuan, may CR, may projector, may mixer. Malayong malayo sa isang simpleng karinderya na ginawang simbahan. Maaring maliit na bagay sa paningin ng iba, pero kung para sa mga taong nasa ilalim lang ng tent, a cappella, mainit, sobrang na-appreciate ng Naik yun. Naging malinaw ang vision at mission ng Panginoon. Make disciple. Ginawa namin lahat ng makakaya namin sa paglilingkod. Nagtayo kami ng maraming Bible studies, life groups, at house churches. Umulan umaraw. Nasa labas kami para maghanap ng kaluluwa para sa Diyos. Namigay kami ng mga flyers, nagpakain ng lugaw sa komunidad. Isa lang ang mindset. Gusto naming ipakilala si Jesus sa komunidad. Aminado kaming hindi naging ganon kadali, pero ibang klase yung saya kapag may newcomers kapag Sunday. Kaya hindi namin naging option ang sumuko at tumigil. December 2025, nabuo ang official volunteers ng GLCM Naik. May maglilid na per department at hindi na iisa lang ang gagalaw. Hindi na lang kami ang mag-evangelize dahil lahat ng leaders may life group na hinahandle na. Ayan po sila. Salamat po sa inyo mga kapatid. December din, nagkaroon ng Christmas party. Simpleng celebration lang. Pansit, spaghetti, pero masaya. Lahat kami may inuwing medianoche para sa Panginoon. Para sa aming mga pamilya galing sa Diyos. April 9, nagkaroon kami ng conference. Isang puso, isang galaw conference. Conference na lalong nagpalinaw sa vision at mission namin. Naunawaan namin na ang harvest nasa labas. Nag-empower kami hanggang napagdesisyon na namin na pasukin ang mga campus. Kaso may problema. Hindi kami pinayagan pumasok sa loob, kaya ang nangyayari, nag-iintay lang kami sa labas ng campus upang ibahagi ang salita ng Diyos. And noong April 19, may sinimulan kaming gawain sa Pacific Town. Sa lugar po ng Halang. Kaya lang, medyo nagka-problema sa HOA, kaya nahinto. Wala kaming ibang gustong gawin kundi ang maglingkod sa lugar na ito po. Actually, ito po sana ay magtutuloy-tuloy na. Kaya lang, nagkaroon ng konting problema. Nagkaroon ng silipan. Hindi natuloy yung church. Pero meron po doon na kaming kaibigan ni Joy, nung misis ko, na po pwedeng magamit yung bahay. Hanggang ngayon, nagipag-coordinate po kami. Kung loloobin ng Panginoon, magtuloy-tuloy po yung gawain doon ng Panginoon. May mga challenge. May mga personal na pinagdadaanan, pero sa kabila ng lahat ng naranasan namin, isang bagay lang ang kayang ipagsigawan ng GLCM Naik. Mabuti ang Diyos sa aming mga buhay. And as of today, may problema ulit sa GLCM Naik. Pastor, hindi na po yata ako matatapos sa kakabigay sa inyo ng problema. Pasensya na po. And as of today, may problema ulit.
sa GLCM Naik. Kasi every Sunday, ito na po yung setup namin. Hindi na po kami magkasya doon po sa ating nirerentahan. Salamat sa Diyos dahil hindi niya po kami pinabayaan. Actually, ngayon po, hindi po kami nakapag-invite ng mga kakilala, kaibigan, dahil alam ko po na medyo hindi nakakasya sa venue. Salamat sa Panginoon. Dahil sa kabila ng mga pinagdaanan namin, di namin alam kung saan kami dinala ng Panginoon, pero pinagtagpo-tagpo kami ng Diyos sa simbahan na to para muling maglingkod sa Panginoong Hesukristo. And in behalf of GLCM family, gusto po namin pasalamatan ang Pastor Rolly. Tay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagtugon niyo sa Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng suporta at paggabay. Maraming salamat po sa pangangaral at pagmamahal niyo sa GLCM Naik. Hindi man po namin laging masabi sa inyo, pero sobrang nagpapasalamat po kami sa Diyos na ginamit niya kayo para sa aming mga buhay. Maraming salamat po dahil kung hindi kayo ginamit ng Diyos, wala po kami kung nasaan kami ngayon. Salamat po dahil hindi kayo nagsawa, nagabayan kami sa buong core leadership ng GLCM Church Incorporation. Maraming salamat po sa pagsuporta. Sobrang blessed kami dahil may support system po kami na kagaya nyo. Salamat po sa palaging pag-o-offer ng tulong. Salamat kay Pastor Ber sa laging paggabay at pagtuturo po sa amin. Kay Pastora Irma na palaging one call away ni Pastor Alex. Salamat po sa inyong lahat. Muli, happy first anniversary po sa ating lahat. We are GLCM Naik and we are blessed to be a part of GLCM Church Incorporation. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo.